Hello guys, ayan magpa-pattern na naman tayo. Blouse na naman ito ni Ma'am. Shout out kay Ma'am Celerina. Blouse niya ito guys. Mag-pattern ako para pwede na ang ating pattern para makita nyo na rin guys kung paano mag-pattern. Ang pattern ko guys ay nag-allowance ako dito ng 6 inches sa gilid ng pattern sa may center na blouse. Itong pattern ko guys ay 3-in-1 pattern na ito. Kasi di ba tatlo ang blouse sa DepEd, ang Lunes, Martes at Huwebes, at ang Martes at Huwebes guys isa lang. Kaya ito 3-in-1 pattern na ito. At yung facing ko sa pang Tuesday at Wednesday, hindi ko kinakating guys. Tinutupi ko lang yun. Ito yung sa Monday, allowance tayo dito ng 1 1/4. Ang center natin dito, yung may botones, saka center back sa 5/8 ha. 5/8. Dito ang center front at center back, yan. Yung gitna ng 1 1/4. Sundan nyo lang guys para matuto kayo. At ako ay i-share ko lang itong nalalaman ko para may ma-share naman ako sa inyong talent ko. At sundan nyo lang guys para di kayo masyado mag-repair kung paano ako mag-pattern. Karamihan sa blouse ko guys na tinatahi na pang DepEd, bihira ang may repair guys. Kaya hindi naman sa marunong ako guys. Gusto ko lang i-share sa inyo para sa mga beginners ito guys. Sa mga magagaling na, lagpasan nyo na lang po itong video na ito. Ano? Ayan guys. Teka lang at post muna natin. Maglalagay ako ng repellent guys. Ayan, para hindi tayo lamukin guys. Ayan. Ang shoulder ni Ma'am ay ang sukat nila ay 17. Ang sa blouse 15 1/4. Gawin ko na lang ito 16. Galing dito sa center line, ay center front at center back 16. Itong hindi natin sukat guys, okay lang din ito kung may repair halimbawa, kasi hindi naman natin sukat. Pero kung maganda ang pagkagawa ay pwede na magsukat sila. Tinuruan ko naman sila magsukat kasi malayo nga yung nagpatahi guys. Hindi ko na mapuntahan. Marami naman din akong tinatahian guys na hindi ako ang nagsukat. Yung sinesend lang ang sukat. Okay naman guys. Ayan, yung hindi ko na na-explain. Sa shoulder line, di ba 16? Ginawa ko 16 ito. 16. Yung sa blouse niya, 15 1/4 lang eh. Pero pumayat-baya daw siya. 15 1/4. Gawin na lang natin 15 1/2. Baka bumaba yun sa kanya masyado. Yung blouse niya, 15 1/4 man ang shoulder. Pumayat naman daw siya. O, ginawa ko na lang 15 1/2. Tapos, sa taas, 1 1/4. Hatiin mo yan. 1 1/4. Hatiin mo rin sa baba ng balikat. At sa baba ng balikat sa may kilikili, 1 1/4 din hatiin. At dagdagan mo uli ng 5/8 para sa tahi ng front part. Ayan guys. Ito sa center line 3
pumasok tayo ng 3, maglagay ka allowance na 1/2. Sa may liig ito guys. At iganyan mo guys, para pagka tinahi, pagka tapat sila, ganyan lang guys. Gaganyan mo lang yung pattern. Kailangan magkatapat sila. At down lang tayo ng 3.5 o 4. Pwede rin 4 na lang kasi malaki si ma'am. Nickel niya ay 19.5. Tingnan muna natin kung 19.5 nga ang magiging labas ng nickel niya guys. 5 plus 5, dalawa na yan ha. I-double natin yan mamaya. 18. 19.5. Pwede pa i-down pa natin ito o kaya dyan guys. Papasok ka pa ng mga 1/8. Ganun lang guys. I-down natin ito ng 1/4. Ilan yung sinabi ko? 4? 4 and 1/4 na. Yun na yung tahi guys. Malaki si ma'am. 5. Ganun lang guys. Oh. Center ng back. 18, 19 and 1/4 plus yung ano pa allowance. Pwede mo lang yan ilaki ng 1/8 guys ha. Diyan lang kayo mag-adjust. Kung gusto nyo naman mas maliit, sikipan mo ng konti diyan. Huwag kayong pumasok na malaki. Ganun na lang guys. Ang shoulder niya, isulat natin, shoulder niya ay 15.5 ginawa ko, no? 15.5. Ayan, 15.5. Tapos, ang breast niya ay 38. Divide 4 equals, parang malaki. Ang blouse niya ay 40. Ang armhole niya tayo sa waistline 38, hip 42, length 23, armhole 20. May lamok. May pambunal tayo dito. May pambunal tayo dito. Kahit saan guys may lamok. 20, ang length 23, 22 sa blouse, 22.5, gagawin mo 23 guys. Yung blouse niya 22.5. Yan ang length niya. Ang back part guys sa length ay diretso lang ang allowance niya, ang cutting. Yung sa front part tayo magda-down ng 1 inch kasi may breast. Yan. Yan na muna. Tapos ang armhole niya ay 20. Hatiin natin, down tayo ng 10. Sa armhole line. Ang breast niya ay 38. Pila? 38. Divide 4. 38 divide 4. 9.5. Pwede rin dito sa 9.5. Titingnan natin kung makukuha yung 20 na armhole. Ang armhole ng blouse niya ay 19 ay 19. 19 na lang natin, 20 yung gawa nila, ang sukod nila ano. Ganyan lang guys pagkuha ng armhole. Yung shoulder line ano mo lang, ilinya. Yan sa back at ito sa front.
Ganun lang guys. Tapos lalagyan mo lang yan ng center, back. Sa back, dito tayo sa ano ha, kalahati ng armhole. Dito yung 20, dito yung 19. 8 and 3/4, 4 and 3/8 sa back. Sa front part, 7 and 3/4 divide 2. 7.75 divide 2. Mahina ako sa division guys. 3 and 8. 7/8 or diyan. Tapos, 38 divide 4 ulit. 38 divide 4. 9.5. Galing dito sa may botones at sa center back, 9.5. Dito yun yung back. Di na tayo mag-a-add para sa tela. Sa tahi na lang tayo mag-a-add dun sa malinis sa ano niya. Sa front, mag-a-add tayo ng 1/2 kasi may breast. Ang magiging limpyo niyan ay 9.5, 9.5, 19, 29, 39, magiging 39 siya. Okay lang guys. Kasi pumayat nga daw siya. Ang blouse niya ay 40. Pumayat daw siya. Dito. Titingnan na natin kung lalabas yung 19.5 o 20 na armhole. Dito sa front, pasok ka ng 1/2 or 3/8. Dito po sa back, 1/2 or 3/8 lang din. Depende na yan sa inyo. Kung ano mas bet nyo. Pero ako minsan 1/2 inch. So, ito sa front, ito guys. Ito ang front, papunta dito. 9 and 5/8. Ito naman back. Dito tayo sa back. Dito lang tama. Oh. Okay lang guys. Dito tayo. 19 and 3/4. Yung malinis yan. Yan na. Itong back, mag-a-add tayo sa cutting ng 1 inch. Itong front, mag-a-add tayo sa cutting ng 1 inch. Ito yung cutting sa back. Ito yung cutting sa front. Kita nyo ba guys? Oh, yan. Kita nyo guys. Nakita naman. At sinadya ko rin hindi na magpa-music para naman may maintindihan kayo. Ako kasi pag nanonood ako ng tutorial gusto ko yung may music. At ano guys, ito yung back. Ito yung back ha. Tapos dito na tayo. Pwede kang pumasok ng 1/2 or 3/8 lang ha. Tapos idiretso mo na doon. Ito yung back. Papunta dito. Ito yung front. Papunta dyan. Ganun lang guys. Tapos mag-a-add lang kayo ng ano dyan. Ng 1/2. Galing dito sa front. Mag-add ka ng 1/2. Ganyan mo lang guys. Oh, 1/2. Galing dito sa back. Mag-add ka rin ng 1/2. Papunta dyan sa back. Ayun. Dito na tayo sa tax. Kung sakaling nag-20 yung kuha nyo dyan, okay lang din guys. Kasi may tax tayo dito sa may gilid ng kilikili. Ang ano, gagawin mo na lang sa front part niyan, kasi nga may tax tayo dyan, mag-a-add ka na naman ng 1/4 or 1/8. 1/8 ka na yan, oh. Ganyan lang. Ganun lang guys, ang gagawin mo. Imbis na itong 1/2, dahil nag-add ka ng 1/2, nag-add ka ng 1/4, ayan, dito ka magkakating. Ayan. Tapos itataas mo ng konti dyan. Pag natapos mo na ang blouse, natahi mo na, i-check mo pa rin yung kung ilan yung ano niya, sukat. Dito na tayo sa breast height guys. Breast height 9. Gawin natin itong bakit parang sa pakiwari ko 10 na lang. 10. Baka taas lang yung pagkaano niya. Sa breast width, 7. Gawin natin yung 8. 8. Sa figure front, 16.
16. 16. Atong ano na lang, 16.5, 17 ang back, 16.5 ang front, 17. Pwede rin sa back na lang. Kung hindi naman kayo nakakuha ng sukat ng figure front, ang breast height, iba, tansya nyo na lang. tansya. Ito na ang front na tax. Dito ang breast height, dito yung front. Ako sinasakop ko yung guys itong sa sidsid. Kasi in kaso mas masikip sa kanya, pwede ka dyan mag-release ng allowance. Yan ang habol niyan guys, kaya yan may ganyan. Yan ang technique ko guys. Para kung masikip, pwede itong tax ang papa-adjustan nila sa malapit na mananahe sa kanila. Ito na ang princess cut guys. Hindi ko ito kinakating guys. Yung tax, dinediretso ko lang pahian niya ng 116 or 116 lang guys or 1/8. Depende na rin sa inyo kung 1/4 gusto nyo. Pwede rin guys. Yung iba ayaw na mag-tax dito, okay lang din guys. Pero sa tingin ko kasi, mas maganda ang bagsak ng breast nila. Mas dating ng nila blouse. Mas maganda guys. Ito na sa waistline na tayo. 38 divide 4. 38 divide 4. 9.5. Galing na naman dito sa center guys ha. Center front at center back. 9.5 plus add ka na 1 inch na tax. Plus, add ka na naman ng 1 inch na allowance. Ganun lang guys. Mamaya na natin i-korte yan. Dito naman sa hip line. Kita nyo? Nakita pa rin. Hip line. Excuse me po. 42. Nagtali yung sukat nila Marie Chris at John Loy at saka yung blouse. 42 ang hip line. 42 divide 4. 10.5. Galing dito. 10.5 plus itong tax natin na 1/4 or 1/2. 1/2 ina-add ko guys. Plus sa tela pa yun na. Plus 1 inch na naman sa allowance sa tela. Ganyan guys ang gawa ko. Ayan na. Ito na. Gagawin na natin yung para sa front. Ito yun front. Ito yung para sa back. Ito yung tahi guys. Tahi yan. Tahi yan sa front. Tahi yan sa back. Front, back. Ito ang cutting. Cutting sa back. Cutting sa front. Tapos, dahil medyo malaki baka malaki ang pagkasukat nila nito sa waistline. Sige lang, magre-rebar tayo. Adjust ko na lang itong hip guys. Mag-a-add pa rin ako ng 1/2 kasi pangit naman kung papasok. Ganyan lang guys, i-analyze nyo lang yung dating ng yung design ng blouse, ng tela. O baka naman talaga, sorry ha, medyo chubby jud talaga si ma'am, may building. Hindi rin natin alam. Baka lang na napalaki talaga sila ng sukat sa waistline. Ganyan lang guys. At pag kung ano nga ang na ito, re-repair na lang natin guys. Kaya ako nag-uuna muna ako ng 1 set bago ko tatahiin ulit yung second set. Pinapasukat ko muna itong Ito sa bottom guys, o laylayan, sa front part, yung 23, magdadagdag tayo na 1 inch. Kasi nga yung breast, diba? Yung babae, may breast. Para hindi bumitin yung blouse nila. Nag-add ako ng 1 inch sa front part. Sa back part, 1/2 ang inad ko. Doon sa sukat nila. Ayan na guys, itong tax ng front part,
mag-add tayo ng 1/2 dyan. 1/2 galing sa center line. 1/2. Yan naman ang center line naman ng tax sa back part. At galing dito sa breast height, add ka lang ng 1.5. 1.5 inch. At galing na nga dito, i-design mo na yung tax. Ganon din guys. I-dinidiretso ko na rin yan sa laylayan. Ganon lang guys. At yung design niya guys, dito natin ilalagay. Mayroon namang ibang design sa DepEd Monday guys, na 'di ba mayroong medyo pa-V. Pwede nyo rin yun gawin guys. Pero ako ang naumpisahan ko na kasi yung design naman guys sa tela nila, yun naman ang sinusunod ko guys. Hindi naman ako nagbuot-buot. Iba na naman itong design na ito. Medyo ganon. Yung una kong nakitang design, naka-diretso. Kaya diretso rin ang ano ko. Ito, gagawa natin ang design guys. Medyo naka-slanting. Pasok na lang tayo ng 1/2. Tapos down tayo ng neck down niya 7.5 dito. Dito mag-uumpisa yung botones niya. Pwede mo itong yung cord niya 3.5 lang. Diyan. Down ng 3.5. Galing sa center line. Pasok ka ng 1/2 na lang. Yan na lang guys. Yan ang malinis. Ito ang tahi. Ganun lang guys. Kung gusto nyong i-V, okay lang yan. Huwag nyo nang burahin yung center line. Kung gusto nyo i-V, ganun lang. Huwag nyo nang i-down mabuti yung ano nyo. Ayan, i-V natin guys ha. Pwede rin itong gamitin nyo. Ayan na guys. At yung design guys, binasa ko na yung design, inano ko na, binabad ko na yung mga lace nila. Dito na tayo dahil dito ang buttons guys, dyan mag-uumpisa ang buttons, 3. Try natin sa 3 in 1/4, 3 in 1/4, 5 man ang botones, 3 in 1/4. 3 in 1/4. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. 5. Eh, 6 yata yung botones nila, guys. Pero, ililima lang natin kasi nga malakad, mababa ang neck down niya. Ganyan lang, guys. 1 in 1/4. 1 in 1/4 galing dito sa malinis. Pabi. In 1/4. Parang ano, may mali. Teka lang guys ha. Off siya. Ito ang malinis pala. Dito pala ang malinis. Dito tayo magkakat. 1 in 1/4. Ito yung malinis sa off-white.
Ganyan lang guys mag-pattern. I-analyze yung mabuti lang. At hindi nakaka-perfect talaga itong pagpa-pattern. Lalo't wala kang take 1. Take 2. Take 1 lang ito guys eh. Yan. Ganyan ako mag-pattern guys. Maliit lang maglapis. Hindi ko inaano na ano. Yung hindi makikita. Ayan. 1 and 1/4. Ito yung may botones. Dito natin i-guide yung lace niya guys. Galing dito. Papunta doon ang lace. Ayan. Tapos sa bulsa na tayo. Yung bulsa, magda-down tayo ng 5/8 na lang siguro. Or 1/2. Galing dyan sa my side. 1/2 lang siguro guys. Masyadong mababa ang 5/8. Tapos 5 inches. Hanggang dito. Diyan tayo magbubulsa. Yung iba kinakating nila. Ako hindi ako nagkakating guys para matibay yung blouse nila. Hindi na mag-ano. Ito magpapiping lang tayo dyan ng kambal tubig. Tawag nila kambal tubig eh. Yung 1/4 guys. Ayan. At ang lalim ng bulsa natin ay 6 o 5.5 pwede. Ito naman yung sidsid ng blouse sa front part. Pwede lang 6 guys. Pwede rin 5.5 lang. Yan. 5 ang malinis na may allowance pa yan. Syempre lalagyan na. At ina-attach ko na yung bulsa guys sa gilid. Bakit? Para mas matibay guys. Kasi kung dito mo lang yan i-attach, yumuyo, yung parang walang power yung bulsa guys. Kasi yung, ko na yan sa mga estudyante dati. Pagka may laman yung bulsa nila, cellphone, maraming pera, ballpen, lumalabas doon sa blouse nila ang bulsa. Kaya dapat attach siya dito sa side guys para hindi bumabagsak doon sa harap nila ang bulsa. Yun, nandito lang ang bulsa guys. Napansin nyo yan, may mga estudyante na dito lang ang bulsa. Lumalabas doon sa harap ang bulsa nila. Kaya wag nyo paaabutin sa sidsid yung bulsa, yung laylayan ng bulsa guys. Kasi pag may laman na yan, bibigat. Lalabas doon sa harap nila. Ayan na guys. Sleeve guys. Pwede rin magdagdag pa ako ng sleeve. Eto guys. Bahala na kayo mag-allowance kung ilan allowance nyo facing doon. Kasi ito, ang ko nito, purpose ko nito, nag-allowance ako dito para sa secret buttons nung pang Tuesday at pang Wednesday. Yan guys. 1 and 1/4 na naman. Ganun lang guys, huwag nyo na i-cut. Pero yung iba nagka-cutting guys, mas magulo pagka may cutting-cutting. Para sa akin guys, ito ang ko eh. Tapos, di ba ganyan yan. Ito yung ibabaw. Ito yung para sa may botones. Itong pa may botones guys, 1 and 1/8 na lang. Wag nang 1 and 1/4. Pero dito sa may bandang dito, kailangan mo rin yan 1 and 1/4. I-ano nyo na lang. Kayo na ang bahalang dumiskarte guys kung paano nyo mapapaganda ito. Basta ito, basic lang ito, guide lang ito. Ayan. Ito na ang magiging facing. Ito ang sineshare ko lang ito guys kasi ito ang nakasanayan ko. Sa ayaw naman na ito, ay skip nyo na lang itong ko. Pero para sa akin, mas ito, mas matipid sa tela, mas madaling i-pattern guys. Di ka na malilito. Yan guys. Ang pagsarado niyan, ang pagtahi guys, igaganon mo lang naman yan eh. Itong sa may mga secret buttons guys.
Itatahi mo lang naman yan ng ganyan. At didepende na yan doon sa dito sa guide ay ano natin, cutting. Dito rin, ganun din. Sa cutting na natin yan magdidepende. Di ko na lang ito kakatingin sa bandang harap. Dito lang para mas maintindihan ng lahat. Pag natutuhan nyo ito guys, yung pagpapattern ko, mas ano guys, mas madali talaga. Walang maraming cutting. Saka may allowance na ito guys. 2-in-1, 3-in-1 pattern, 2-in-1, front at back. 3-in-1, Monday to Wednesday. Di ka na masyadong mag-aaksaya ng pattern guys. Pwede nyo rin yan i-cut na kung final na ang ano nyo, pattern nyo. Kung mayroon ka na rin yung pang Tuesday guys, ganito guys, down ka lang ng 1 3/4 or 2, depende na sa'yo. 1 3/4 na lang sa akin. Tapos ito na ito. Yan. Dito mag-uumpisa yung color. Tapos dito na naman ito yung 2. Target mo na yung 2. Target mo yung 2. Target mo. Yan. Ganun lang guys. Tapos yung sa papunta sa pwede rin naman 1 1/2, 1 1/4, 1 1/2 na lang guys, 1.5. Ito yan. Ay hala, yung sa ano pala yun. Basta i-ano nyo na lang guys, i-analyze nyo ha yung bilog doon sa ano yon, sa pang Monday. Na-erase ko. Yung sa pang Tuesday ito. Ito yung dito mag-e-end yung color, mag-umpisa. Ganun na naman guys. Pwede rin ito. Ito ang gamitin nyo. Yan na guys. Ganyan lang, yung pang Tuesday ito. Pwede rin pabilog mo rin. Pabilog rin. Pero parang, ano yun, yung diretso lang guys. I-analyze nyo na lang guys yung cutting nyo sa final nyo guys. Basta yan na guys. Basic lang ito din guys. Yan na. Mag-sleeve na tayo. Yan guys. O, ganyan lang. O. At yung facing, yun na ang gaganon nyo. Pag nakat nyo yung tela dyan na ganyan, yung facing nyo syempre, ganon din. Ganyan yan. Kasi nga, dito na ka magkakating. Ito na yung tahi, ito yung cutting. Ganyan lang guys. Mag-sleeve na tayo. Mataas na ang ating video. Mag-sleeve na tayo guys.
Pwede rin naman na wala ng kadouble ang sleeve guys. Kung kulang na kayo sa tela, ay tela, Manila paper. Sleeve length. 6. Ang ikli ng sleeve niya. I-7 ko na lang miss. Ay, guys. I-7 natin. Yung allowance, 1/2. Ito yung arm length, sleeve length. Galing dito sa allowance, down ka ng 5 inches. At, ano na yung ating, armhole. 19.5 dito. 19 3/4. Pwede naman din yun pala mayroon ng 19 3/4. Pwede rin 19.5 na lang. 4 7/8. Tapos 2 3/8. Lagyan mo lang ng gitna. Dito, labas ka na. Sa unang gitna, labas ka ng 1 inch. Dito, sa pangalawang gitna, labas ka ng 1/2. Tapos galing dito sa may allowance, ganyan guys. Yan na guys. At sleeve cup niya ay 12.5. Sa blouse, 13.5. 14. I-14 na lang natin guys. Para sure. Parang sure na sure itong 14 guys. Mas good siya. Ayan na guys. Yan, ganyan lang. Ganyan lang gumawa ng blouse pattern. Sleeve at blouse. Susunod panlalaki. Pag may tatahiin tayong panlalaki na naman. Lahat ng pinapattern ko guys, actual din itong may pinatahi sa akin guys. Hindi ako nagpapattern ng walang pinatahi sa akin guys. Yan. At tutuloy na ako sa aking pag-plancha ng uniform ng mga estudyante. Nag-pattern lang ako para sa may nagre-request. Shout out sa kanya. Sana matuto na rin siya. Para may babalik-balikan siya panoorin. Armhole 19.5. Arm length 7. Sleeve cup 14. Ayan na guys. Tapos itong blouse, yung front part guys, pag nasa tela na, tandaan mo na X. Kasi yun ang, para malaman mong yun ang front part. Oh. Kuhaan mo ng 3/8 guys o 1/4. Para mas maganda ang dating ng sleeve sa braso ng may-ari. Oh, kilikili banda. Yan lang guys. At thank you kay La Marie Chris, John Loy, sila ang nagsukat nito at nagdala ng tela na susukatan. Na-adjust ko lang. At kay Ma'am Celerina, thank you ma'am. God bless sa ating lahat guys. Sana may marami pa kayong matutunan guys. Ay, ang haba ng aking video. 40 minutes na. 39 na higit. Thank you so much guys. God bless.